Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon gagawa tayo ng spicy asado. So if you want to learn how I make my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys! Mag-prepare na tayo ng ating mga ingredients. Meron akong tip sa inyo guys. Kapag nag-process tayo ng gulay or nagbalat tayo ng mga gulay katulad nito, gumamit tayo ng mga used na ice cream buckets para doon natin ilagay yung basura natin. Para later on, mas konti na yung lilinisin natin. Hiniwa ko lang yung patatas katulad nito, pahaba siya. Sa paghihiwa ng gulay, mas maganda kung pantay-pantay para sabay-sabay siyang maluto. Ngayon naman, painitin na natin yung kawali natin. Make sure na mainit na siya, yung may konting usok na makikita kayo. Saka nyo ilagay yung mantika. And then, maya-maya hintayin nyo rin siya na medyo uminit na yung mantika natin. Makikita nyo meron siyang konting usok. Ibig sabihin nun, pwede na tayong magprito. Ipiprito lang natin ng konti yung ating patatas. Alam nyo guys, nakalakihan namin to no, kapag nagluluto kami ng mga ulam na may patatas. Bukod dun sa sa nilagang baboy. Piniprito ng konti ng mama at papa ko yung yung patatas. Mas masarap nga siya kaysa yung hilaw natin siyang itatambog dun sa niluluto natin. Habang piniprito natin yan, i-prepare na natin yung iba nating mga ingredients. Meron ako ditong siling haba or siling panigang. Tinanggalan ko lang siya ng buto. Sinungkit ko nitong hawakan ng maliit kong kutsarita. And then, hihiwain ko lang siya pa-diagonal, katulad nito. Sa dami ng sili, kayo nang bahala dyan. Pero dito, gumamit ako ng 3 piraso. Now, another tip, kapag nag-prepare kayo ng pagkain, unahin ninyo muna yung mga gulay. Lalo na kung meron lang kayo isang chopping board. Check lang natin yung patatas natin. Yan, nakikita nyo ba guys? Ganyan siya kaluto. Tapos, pwede nyo na siyang ibiling sa kabilang side. Hinaan nyo lang yung apoy para hindi siya masunog. Hindi rin kayo mahirapan na mag-manage. Hindi natin to kailangan lutuin all the way, Basta ma-brown lang ng konti yung mga gilid niyang ganyan. Okay na yan siya. Lalagay ko lang yung mga natitira ko pang patatas dito. At babalikan natin yung china-chop natin. Yun na nga, unahin ninyo yung ating mga gulay, saka natin isunod yung ating mga karne. Dito gumamit ako ng pork lomo. Hihiwain ko lang to ng pahaba kasing laki halos ng ating patatas. At ito meron akong gustong i-share sa inyo lalo na sa mga bagets. Ang tamang paghihiwa ng karne is dapat against the grain, yung hibla niya, para madaling maluto or lumambot yung ating karne. Pero dito, hindi against the grain yung pagkat ko sa kanya. Kasi nga pahaba yung gusto kong ma-achieve na hugis niya. So anyway, walang problema kasi pork lomo to, mas malambot to sa lahat ng parts ng ng baboy. Unless na lang kung gagamit kayo ng pork chops, tsaka yung pigi ng baboy. Medyo matitigas yung part na yun, Kaya mas maganda talaga kung against the grain yung inyong pagkakahiwa. Okay, balikan na natin yung patatas natin. Ready na siya. Alisin na natin siya sa mantika. And using the same pan, babawasan ko lang ng konting mantika, Dito na tayo magluluto ng ating asado. Well, actually guys, itong recipe na to is asado-inspired dish lang siya. So, pacham recipe ko na naman to. Igigisa ko lang dito yung ating baboy. Isasangkot siya. Yun ang tawag ng matatanda, Isasangkot siya. Yung tamang pagsasangkot siya, yung halos matuyo na or tuyo na yung pinakakatas ng baboy natin.
napaka-ideal daw gawin ito para hindi agad mapanis yung ating mga nilulutong ulam. Habang sinasangkutsa ko siya, naglagay na rin ako dito ng asin at ng paminta para maging malasa yung ating baboy. Lulutuin ko lang to ng mga 1 hanggang 2 minuto and I will be back after some few reminders from our friends. Welcome back guys! Kapag okay na siya, ilagay na natin yung ating soy sauce and yung ating oyster sauce. Kung wala kayong oyster sauce, walang problema. Kahit na yung toyo lang. Haluin ko lang to para kumapit maigi yung ating soy sauce dun sa laman ng baboy. Low heat lang, huwag masyadong malakas. Magdadagdag lang ako ng konti. Para siguradong luto yung baboy natin, naglagay lang ako din dito ng konting tubig. Palalambutin lang natin siya. Lulutuin lang natin to ng konti. Mas maganda kung tatakpan natin siya para yung distribution ng init ay pantay-pantay. So bago ko nga pala ginawa yun, nilagay ko na rin yung patatas. Yan, kapag nabawasan na ng konti yung sabaw niya at sa tingin nyo luto na yung ating patatas at baboy, pwede na nating ilagay yung ating siling green. Na kung gusto nyo medyo intense yung anghang niya, pwede nyo isabay yung sili natin sa pagpapalambot, no? Yung kanina, sabay nyo siya sa paglalagay ng patatas. Mas matagal kasi siyang niluluto, mas kumakatas yung anghang niya dun sa ating ulam. Nagtimpla rin ako dito ng 1/2 cup of water plus maliit na kutsaritang ganito ng cornstarch. Haluin lang natin siyang mabuti bago natin siya ibuhos. Ang purpose ko nito is para lumapot yung sabaw niya, pumakapit doon sa ating mga ingredients. Kapag napalapot ng ganito, pwede kayong magdagdag ng tubig. Make sure lang na yung idadagdag yung tubig is yung boiling water. Kaya maganda kapag nagluluto kayo, lagi kayong maghanda ng kumukulong tubig para madali kayong magdagdag. Pakita ko lang sa inyo yung perfect na consistency or yung perfect na lapot na dapat ninyong ma-achieve. Yan, katulad nito. But still, nasa sa inyo yun, no guys. Kung gusto nyo medyo masabaw, magdagdag lang kayo ng konting tubig. Tapos mag-adjust na lang kayo dun sa timpla. Dahil nagugutom na ako, kakain na ako guys. Sana itry nyo to, simpleng-simple lang. Konti lang yung mga ingredients na kailangan. And for presentation purposes, pwede kayong magbudbud ng sesame seed. But this is optional guys. Halimbawa, meron kayong gustong ipaglutong special someone, yan. Gandahan niyo yung presentation ng pagkain. So that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notification on new video uploads.